Hello. Hi. Isang nakaka-antok na oras sa bawat isa. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, nandito po tayo sa panghuling Sabado ng buwan ng Marso at 30. Ang mensahe po ngayon ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang sa 12. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng mga hain na laging inihandog sa taon-taon. Totoo po, sapagkat noong una, ang lahat ng mga pagkakasala ay mayroon siyang mga palatuntunan. Nagpapaano ang bawat tao na lumalabag o nagkasala sa Panginoong Diyos ay mayroon siyang kautusan na ipinapasunod kung ano yung mga nalabag. May mga kahapunan naman kung paano niya mapapatawad o paano siya mapapatawad doon sa pagkakasalang kanyang ginawa. Pero ito, ang kautusan ay isang anino na lang ng mga bagay na darating. Kumbaga parang remembrance na lang. Sapagkat ang kautusan ay hindi po siya magpapasakdal. Hindi po mapiperfect sa pamagitan ng sarili nating pag-aalay ng mga susunugin sa taon-taon. Sapagkat yan po ay parang ritual na lang. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikap sila sa paghahandog, sapagkat ang mga nagsisisamba yamang nalinis na minsan ay hindi sana nagkaroon pa ng buhi sa mga kasalanan. Ibig sabihin, dahil ritual lang yun, yung mga pantubos na isinasagawa ng tao, kulang pa po yun. Sapagkat ang nangyayari, kapag nagkasala ka, maghahandog ka. Parang laban, bawi ka. Ganun lang ang nangyayari. Pero dito po sa kasunod, ngunit sa mga hayaw, ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon. Kumbaga parang naiipon yung mga pagkakasala, taon-taon siya mag-alay. Pero po dito, sabi, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Pero dahil nga, hindi pa napapanahon ng ating dakilang Panginoon, bumaba dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ganun lang po ang nangyayari. Tinutumbasan ng mga hayop, mga baka o kambing na ibinubuhos ang kanilang dugo bilang pangtubos. Pero hindi po siya makapag-alis ng kabuuang kasalanan. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hay at handog ay hindi mong ibig, kundi isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at sa mga hain patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalukot. Nang pagkagay sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbong ng mga aklat na nasusulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Kaya po, nung dumating na yung panahon na nakatakda ayon sa inihula ng mga propeta patungkol sa ating dakilang Panginoon, hindi na kinalagda ng Diyos ang manghain at mga handog na susunugin. Kaya ipinaghanda niya siya ng isang katawan sa pamamagitan ng isang berhen na ipanganganak o kaya mula sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, mula lang ng Espiritu Santo, naliliman ang Birhen Maria upang mabuo ang isang bata na siyang magtutubos ng mga pagkakasala
ng tao. Kaya po, kung pagkagaling siya sa labas, pagpasok sa sanlibutan, kung lahat ng mga nasusulat patungkol sa kanya, yun po ang nangyari na isagawa, ipinanganak siya sa isang sabsaban, at pagkatapos doon, lahat ng mga ginawa niyang pangangaral, mga pagpagaling, mga ministeryo na ginampanan niya, yun ay kanyang ginawa dahil lahat ng yun ay nakahula para sa kanya. Sa itaas ay sinasabi mga hangin at handog at panghandog na susunoging buo at mga hangin patungkol sa kasalanan hindi mo ibig at di mo rin pinalulugdan sa mga bagay na handog ayon sa kautosan. Kaya kumbaga po, dahil parang wala lang saysay dahil nagiging ritual na lang siya, hindi na po nalugod ang Diyos. Sapagkat kahit maghandog, ganun pa rin ang nangyayari ang ginagawa. Kaya, inilakip na yung pagkatao ng bawat isa sa atin. Sapagkat pwedeng ipagawa sa iba yung paghahandog. Pwede lang iutos upang matubos ang pagkakasala. Kaya po dito, iniuugnay sa bawat isa sa atin na kinakailangan kalakip ng ating pag-iisip, ng ating kaluluwa, dapat po hinaalaala natin ang ating mga kasalanan. Hindi yung ritual na lang na pamamaraan na parang ginawang ng pangkaraniwan. Saka sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niyang una upang maitatag ang ikalawa. Dahil po, sa mga kautosan ng panahon ni Moises, ang bawat pagkakasala ng tao, meron siyang hayop na katumbas na ibububo ang dugo, iaalay o ihahandog, pantubos. Yun po yung una. Pero po, yung pangalawa, hindi na po hayop ang ginamit na pantubos o dugo ng hayop, kundi ang dugo mismo ng kanyang bugtong na anak sa makatuwid bagay ang ating dakilang Panginoon. Yun po ang itinatag niya. Pero pagkakaiba ito doon sa unang ginawang paghahandog, sapagkat nung maitatag ang pangalawa, kinakailangan kung lakipan na natin ng tinatawag na pananampalataya. Napagamat ang ating dakilang Panginoon, nag-alay ng kanyang buhay, sakop niya na pati yung mga susunod na henerasyon hanggang ngayon, pati yung mga tao na hindi pa isinisilang. Yun po ay manampalataya lamang sa ginawa ng ating dakilang Panginoon, mapapatawad na ng kanilang pagkakasala. Kaya po, yung una, hindi po yun masasabing perfect. Pero yung pangalawa, yun na yung perfect. Dahil pananampalataya na lang ang gagawin ng isang tao upang matubos sa pagkakasala. Sa kalooban yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. At katotohanan, ang bawat saserdote ay araw-araw na nasiwa ng patayo at paghahandog na madalas ng gayon ding manghain na hindi makaalis kailanman ng mga kasalanan. Ngunit siya nang makapaghandog ng isang lamang hain patungkol sa kasalanan magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Kaya po dito sa paghahandog na ito, kung aaralin po natin sa pamamagitan lang ng paghahandog ng ating dakilang Panginoon, pinapaging banal tayo. Ibig sabihin, kapag yung pagtubos na yun na ginawa ng ating dakilang Panginoon, sampalatayanan lang natin yung kanyang ginawa, maaari sa buong buhay natin, mapapanatili na natin ang pagiging malinis o kaya pagiging isang banal. Hindi katulad dati, nung ang mga saserdote na nag-aalay ng mga handog o kaya nangangasiwa ng patayo, hindi po yun makaalis ng kasalanan. Sapagkat parang wala lang siya, nangyayari lang siya, parang 1:1 lang ratio. Pero dito sa ginawa ng ating dakilang Panginoon, hindi
hindi 1:1, kundi all for one. O one for all. Ibig sabihin, isa lang ang nag-alay at naghandog ng kanyang buhay. Kumbaga dati, isang tao, isang hayop, ganoon dati. Pero ngayon, isa na lang ang naghandog, sakop na tayo lahat. Ibig sabihin, meron na tayong kapanatagan ng ating mga kaluluwa na sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon. Nagkaroon na tayo ng pagkakataon na bagamat siya'y umupo sa kanan ng Diyos, siya'y tumanggap ng pinakapangunahing bunga na nabuhay na mag-ulit sa mga patay. Tayo naman ay susunod sa Kanya, na lahat tayong sumasampalataya sa Kanya ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya po ang koneksyon, ang pagkakaiba ng una na tinatag, walang iba, yun po ay parang pangkaraniwan na lang. Pero yung ikalawa, sa pamamagitan lang ng kapangyarihan ng pananampalataya, ang ating pagkatao ay mapapanatili natin ayon sa kabanalan at kung paano ang Diyos ay banal, magagawa rin natin ang magpakabanal.